Kapag po nagdadasal, kanino po dapat magdasal? Kay Lord Jesus po ba? Or sa God the Father? Or sa Holy Spirit? Sana po masagot. Alam ko po na isa lang po ang Diyos pero nalilito pa rin po kasi ako. Una po ay magkaiba ang dasal sa panalangin. Nung una ay nalilito rin ako kung ano ba dapat ang tamang panalangin. Kung ikaw ay naniniwala na mayroong iisang Diyos sa tatlong persona, makinig ka. Dahil marami rin na hindi naniniwala dyan na hanapin pa sa'yo yung literal na salita na Trinity. At meron pang paniniwala na ang Ama ay siya rin ng Anak at ang Ama ay siya rin ng Holy Spirit. At meron pa dyan hindi naniniwala na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Now, sabi dito, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Makikita natin dyan na ang Father, Son, and Holy Spirit ay iisa lang sila sa Godhead. Hindi yung interpretasyon dyan na ang Ama ay siya rin ng Anak at ang Holy Spirit. Now, bigyan natin ng kalinawan yung kalituhan pagdating sa panalangin. Kung kanino ba dapat natin ina-address ang panalangin. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Sa pasimula ng panalangin, yan yung itinuro ng Panginoong Jesucristo na naka-address sa Ama yung prayer. Hanggang verse 13, makikita natin dyan yung nilalaman ng panalangin. At dyan din natin nilalagay yung mga sarili-sarili nating panalangin. Now, nag-iisip ka ba kung paano naman si Jesus Christ at ang Holy Spirit? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Yun pala ang ginagampanan ng Holy Spirit pag tayo ay nananalangin. Dahil sinasabi dyan na tayo ay hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya andyan ng Holy Spirit handang gumabay sa atin sa panalangin. Dahil tatandaan nyo, pag tayo ay ligtas na, mananahan na ang banal na spirito sa atin. At siya ngayon yung tumutulong sa atin para makapanalangin tayo ng nararapat. Kaya hindi mo pwedeng isipin na sariling dunong mo lang lahat ng sinasabi mo pag ikaw ay nananalangin. Dahil nandiyan ang banal na spirito. Paano naman ang Panginoong Jesucristo? And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Kaya nilalagay natin sa ating panalangin in Jesus' name upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ang Panginoong Jesucristo ang namamagitan sa Diyos at sa atin. Siya yung naging tulay natin para tayo ay magkaroon ng koneksyon sa Diyos at pagdating sa ating panalangin. Kaya kung iniisip nyo na meron lang dapat isang tao na mananalangin sa inyo, ay mali po yun. Dahil sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon na tayo ng access sa Ama. At pwede na tayong manalangin ng sarili lang natin. Kaya pagdating sa Trinity, huwag po tayong malilito at sa prayer. Dahil yan yung binigay sa ating pattern, paano tayo manalangin. Sana naging malinaw po. Maraming salamat and God bless you all.